What's up, horror fans? This is your boy, Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupet na kwentong ito, ay isang mabilisang channel promotion muna. Inaanyayahan ko po kayo na dalawin ang channel ni Boss Jim ng Malayang Imahinasyon. Sinisiguro ko po sa inyo na hindi ako mapapahiya kapag narinig nyo ang mga kwentong nakalapag sa kanyang channel. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa bawat lapag ng Malayang Imahinasyon. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Kainchong, anong nangyari sa'yo? Bakit tumahangos ka? Kumusta ang kuya? Commander Abel, ang pangkat namin, naubos na silang lahat. Ano? Paano nangyari yun? Walang militar na nagagawi sa lugar nyo. Paano naubos sila? Hindi militar. Hindi sila tinatablan ng bala. Mga demonyo sila. Kainchong! Kainchong! Karesti, ihanda mo ang mga kasamahan natin. Pupuntahan natin ang pangkat nila, kuya. Magpapayad kung sino man ang may kagagawan nito. Masusunod, Commander Abel. Si Abel, isang commander ng grupo ng mga rebelde na namumugat sa kabundukan ng San Joaquin. Nasa 5 bundok ang nasasakupan ng teritoryong hawak nila ng kuya niyang si Arthur. Isang umaga ay may masamang balita ang nakarating sa kanya. Ubos na raw ang pangkat ng kanyang kapatid. Dali-dali nilang tinungo ang kampo nila Arthur. Dala ang buong puwersa ng kanyang hukbo. Malayo pa lamang ay tanaw na nila ang usok sa himpapawid. Nagmumula yon sa kampo ng kanyang kapatid. Mabilis niyang pinakalat ang kanyang mga tauhan upang paligiran ang kuta nila Arthur. Nagbabakasakali silang nandun pa ang mga sinasabi ni Kainchong na umatake sa pangkat nila. Pinangunahan ni Abel ang paglapit sa gawing harapan. Nais niyang siya mismo ang unang makakita kung sino ba ang kanilang mga kalaban. Nakakuyom ang kanyang mga palad habang tahimik at dahan-dahan silang lumalapit kung saan naroroon ang kubo ng kanyang kapatid. Gayon na lamang ang pagtataka nila Abel nang matanaw nilang naroroon ang hukbo ng kanyang kapatid. Tila nagkakasiyahan pa ito. May inuman, may sayawan, at ang iba ay abala sa pagluluto. Mula sa grupong yon ay unti-unting lumitaw ang kanyang kuya Arthur. Papalapit ito sa kanila. Agad namang bumakas ang ngiti sa labi ni Abel nang makita niyang ligtas ang kanyang kapatid. Abel, mabuti at dumating na kayo. Tamang-tama, hinihintay talaga namin kayo. Kuya, kumusta kayo dito? Ano yung balitang dala ni Kainchong? May umatake daw sa inyo at naubos kayong lahat. Nag-aalala kami kaya napasugod kami dito. Totoong may umatake dito sa kuta namin. Pero wala na sila. Naubos na namin sila. Ganun ba? Mabuti naman. Sigurado ba kayong ayos lang kayo rito? Oo. Hali kayo. Tamang-tama ang dating nyo. Malamang gutom na kayo. Nagpahanda ako ng piging. Piging? Para saan? Para sa bagong kapangyarihan. Ha? Hindi kita maintindihan. Siya nga pala. Nasaan si Inchong? Wala na siya, kuya. Naghihingal siya nung dumating sa kampo namin. May mga tama siya ng bala. Hindi ko nga maintindihan eh. Kasi sabi niya, parang mga halimaw daw yung umatake sa inyo.
Tapos hindi daw tinatabla ng bala. Kaya nga napasugod kami dito eh. Hamon siya. Baka nagdideliryo lang yun. Kaya kung ano-ano nang sinasabi. Kuya, sigurado ba kayong ayos lang kayo dito? Ayos nga lang kami, tol. Halika, saluhan nyo kami. Kumain tayo at mag-inom. Pero kuya, kitang-kita yung usok sa himpapawid mula sa malayo. Masyadong delikado tong ginagawa nyo. Baka mamataan tayo ng mga militar. Ngayon sila sumugod. Paniguradong pagsisisihan nila. Pero kuya, ako ang bahala, Abel. Hindi na sila uubra sa atin. Magtiwala ka. Hala, sige. Magsikain kayo at uminom. Kailangan nating magbunyi. Naguguluhan man, ay wala nang nagawa si Abel, kundi ang sumunod sa kanyang nakakatandang kapatid. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan nila magbunyi. Dahil ba sa pagkapanalo ng grupo ng kuya niya mula sa mga umatake dito? O ano? Sa kabila ng kasiyahan ay hindi siya mapakali sapagkat maaari silang matagpuan ng mga militar anumang oras. Dahil sa usok na patuloy na umaakyat sa himpapawid na nagmumula sa malaking siga na ginawa ng mga tauhan ng kanyang kuya. Ang mas lalo niya pang ipinagtaka ay may mga sumasayaw paikot sa paligid ng malaking siga ng apoy. Ang ibang usok naman ay nagmumula sa malaking kawali na tila ba ay may nakasalang na malaking tipak ng karne. Hindi na nakatanggi pa si Abel nang simula na siyang tagaya ng alak ng mismong kuya niya. Gayon din ang kanyang mga tauhan na nag-uumpisa na ring uminom ng alak. Mga kasama, narito na ang pangkat ni Abel. Makakasama natin sila sa pagdiriwang na ito. Ipagdiwang natin ang kapangyarihang ating taglay. Bakas sa mukha ng mga tauhan ni Abel ang pagtataka. Kahit sila ay hindi matukoy ang ibig sabihin ng commander ng kabilang pangkat. Ano ba yung kapangyarihan na yon? Binaliwala na lang ni Abel ang mga bagay na yon dahil sa mga sandaling yon ay kitang-kita niya ang galak at saya sa mukha ng kanyang kapatid. Ligayang matagal na panahon niya nang hindi nasisilayan sa Kuya Arthur niya. Huli niyang nasilayan yon ng panahon na sama-sama silang buong pamilya sa pagkainan. Ipinagdiriwang nila ang Noche Buena sa pagsalubong sa araw ng Pasko. Nasa edad 15 at 16 sila ng mga sandaling yon. Tandang-tanda niya pa ang ngiti sa mga labi ng bawat miyembro ng kanilang pamilya. Ngiti ng nanay at tatay niya, ng kuya niyang si Arthur at ang bunso nilang si Gina. Mga ngiting doon niya na lamang pala huling masisilayan. Bukod lamang sa kanyang kuya na abot-abot ang ngiti ngayon na nasa kanyang harapan. Halos hindi pa sila nakakatapos kumain ng gabing yon nang biglang makarinig sila ng sunod-sunod na putok. Kitang-kita ni Abel ang pagbulwak ng dugo mula sa bibig ng kanyang mga magulang. Gayon din ang nangyari sa bunso nilang si Gina. Halos sabay naman silang dumapa ng kuya niyang si Arthur bago pa bumagsak ang kanilang mga mahal sa buhay. Unti-unti nang naghihingalo ang mga ito. Panandaliang natulala ang magkapatid. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Ilang segundo pa bago sila nagkaroon ng lakas para tumayo at lapitan ang kanilang mga magulang. Ngunit wala nang buhay ang mga ito. Gayon din si Gina. Patuloy pa ring umaalingaw-ngaw ang pailan-ilang putok sa labas. Nang mga sandaling yon
ay nasilayan ni Abel ang nanlilisik na mga mata ng nakatatandang kapatid. Nakakuyom ang mga palad nito na animoy anumang oras ay sasabog na sa sobrang galit. Hindi niya na napigilan ang kanyang kuya nang mabilis itong tumakbo papalabas. Tangan nito ang isang mahaba at matalas na kutsilyo na kanina ay ginagamit ng kanilang nanay na panghiwa sa litsyong manok na kanilang pinagsasaluhan. Agad niya naman itong sinundan sa labas. Kitang-kita niya kung papaanong sinugod ng kanyang kapatid ang ilang kalalakihan sa labas na may tangan ng matataas na kalibre ng baril. Lasing na lasing ang mga ito at napansin niya rin naka-uniforme ang mga yon ng pangsundalo. Halatang nagulat ang mga ito nang makitang aatakihin sila ni Arthur gamit ang kutsilyo. Walang ano-ano'y pinaputukan din ng mga taong yon ang kanyang kapatid. Kitang-kita ni Abel kung papaanong unti-unting tumumba sa lupa ang kuya niyang si Arthur. Napatulala na lamang si Abel habang sinasampal-sampal ang kanyang sarili. Umaasang bangungot lamang ito at nais niya ng gumising. Lalo pang umagos ang kanyang luha nang mapagtanto niyang totoo ang lahat ng yon. Agad niyang tinungo ang kapatid na nakasalampak sa lupa. Ngunit bago pa man niya marating ang kinaroroonan ng kapatid, ay isang putok ng baril ang nagpadapa sa kanya tungo sa putikan. Mabilis na nagdilim ang kanyang paningin habang unti-unting binabalot ng lamig ang buo niyang katawan. Nagising na lamang siya sa isang maliwanag na silid. Unti-unti niyang napagtanto na nasa isang ospital siya. Muli na namang tumulo ang luha niya nang mapansin niya sa kabilang kama ang kanyang kuya. Laking pasasalamat niya sapagkat ligtas din ito. Dama niya pa rin ang kirot mula sa sugat na sanhi ng tama ng bala sa dibdib. Ngunit mas nangingibabaw ang kirot sa puso nang maalala niyang wala na ang kanilang mga magulang at ang bunsong kapatid. Nang makalabas sila ng ospital ay agad silang nagtungo sa pulisya upang i-follow up ang kaso ng pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak. Ngunit tila hindi sila inaasikaso ng mga otoridad. Ayon pa sa investigasyon ay walang saksi sa naganap na pamamaril. May mga kapitbahay na nagsasabing may mga sundalo daw na nagiinom sa kanilang lugar ng gabing yon. At ang mga ito daw ang mga walang habas na nagpaula ng bala ng mga ito ay malasing na. Ngunit sa tuwing tatangkain nilang pakiusapan ng mga ito na tumistigo ay umaatras na ang mga ito sa takot na ring madamay. Mula nga ng araw na yun ay sumumpa silang magkapatid na sila na mismo ang maghahanap ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Di naglaon ay napagtagumpayan naman nila ito at isa-isang naitumba ang mga sundalong kumitil sa buhay ng kanilang mga minamahal. Hindi nga naglaon ay naging kalaban na sila ng batas hanggang sa mapaanib na nga sila sa samahan ng mga rebelde sa kabundukan. At dahil nga sa pinakitang tikas at dedikasyon ay narating nila ang parehong posisyon bilang commander ng mga rebeldeng grupo. Nagpatuloy ang kasiyahan sa kampo ng mga rebelde ng gabing yun. Halos bumaha ng alak. Maya-maya pa ay hinainan sila ng mga pagkain
bilang pulutan. At dahil medyo marami nang nainom si Abel, ay hindi na siya kumain sapagkat alam niyang isusuka niya rin ang mga ito. Sarap na sarap ang kanyang mga tauhan sa mga inihaing putahe ng pangkat ni Arthur. Kitang-kita sa mga ito ang iba yung galak. Sa bundok kasi ay hindi nila halos nararanasan ng ganito. Nakakapagsaya lamang sila ng todo kapag nasa kapatagan sila at nagpapanggap bilang mga sibilyan. Lumipas pa ang ilang saglit. Dala na rin ng kalasingan ay tuluyan ng nakatulog si Abel. Hapon na nang maalimpungatan siya. Laking gulat niya nang matanaw niya ang kanyang paligid. Pumungas-pungas pa siya sa kanyang mga mata. Baka kasi nananaginip pa rin siya. Ilang sandali pa bago niya mapagtanto na nasa isang malalim na hukay sila. Kasama niya ang kanyang mga tauhan. Malaki ang hukay na yon na animoy kasing lawak ng isang standard swimming pool. Nang tumingala siya ay napansin niyang nasa 15 talampakan ang hukay na kinalalagyan nila at sa ibabaw ay may mga rehas na gawa sa kawayan. Anong ibig sabihin nito? Kuya! Isa-isang nagising ang mga tauhan ni Abel nang marinig ng mga ito ang kanyang pagsigaw. Baka sa mukha ng mga ito ang pagtataka. Wala na rin ang kanilang mga sandata. Gising ka na pala kapatid ko. Magaling. Kuya, anong ibig sabihin nito? Huwag mong sabihin kumampi ka na sa mga militar. Huwag kang mag-alala, Abel. Walang mangyayaring masama sa inyo. Kinakailangan ko lang kayong ilagay dyan sa kulungan. Konting tiis lang, kapatid ko. Kuya, pakawalan mo kami rito. Bakit nyo ba ginagawa ang mga bagay na to? Hindi na tumugon pa si Arthur. Bagkus ay tumalikod na ito at lumakad papalayo. Takot na takot at nag-aalala ang mga tauhan ni Abel. Ngunit sa dami ng tanong ng mga ito ay ni isa ay wala siyang maisagot. Sa pagkagat ng dilim ay napansin ni Abel na tila namumutla na ang kanyang mga kasamahan. Mistulang may sakit ang mga ito. Halos lahat ay nangangalumata at parang hinang-hina. Naglalaway pa ang iba sa mga ito. Kuya! Anong ginagawa mo sa mga kasamahan natin? Konting tiis na lang, Abel. Mapapasa inyo rin ang kapangyarihang tinutukoy ko. Ano bang nangyayari sa iyo, kuya? Nababaliw na ba kayo? Iahon niyo ang mga kasamahan natin. Hindi maganda ang lagay nila. Maawa kayo sa kanila. Huminahon ka, Abel. Sa tingin ko, gutom lamang sila. Teka, bakit? Nagmamadaling inihagis ni Arthur ang hagdanang gawa sa baging pababa kay Abel. Nahalata nito na tila ang mga kasamahan lamang ni Abel ang naapektuhan ng ginawa nilang pangyayanggaw. Ang buong akala niya kasi lahat sa pangkat ni Abel ay nahain na nila ng pagkaing may pangyanggaw. Abot-abot ang kanyang pag-alala. Naisip niyang anumang oras ay pwedeng atakihin sila Abel ng mga kasamahan nilang unti-unti nang nagiging aswang. Magmadali ka. Umahon ka. Isama mo sa pag-akyat ang mga maaayos ang lagay at maiwan ang mga nanghihina. Agad na tumalima si Abel. Maya-maya pa'y nasa 10 silang umahon. Naiwan ang iba nilang kasamahan. Nasa 50 ang bilang ng mga yon. Agad naman silang tinutukan ng mga baril ng mga tauhan ng kanyang kuya. Inilipat sila ng mga ito sa isang di kalayuang kulungan na pawang gawa rin sa kawayan.
Kuya, ano bang nangyayari sa inyo? Sagutin mo ako! Tsaka na tayo mag-usap, Abel. Mauunawaan mo rin ako. Para sa inyo rin tong ginagawa ko. Hindi na nakaimik pa si Abel. Nais niya sanang pumalag. Ngunit nagtatalo pa rin sa isipan niya ang maaaring mangyari kapag ginawa niya ang mga bagay na yun. Ayaw niyang maganap na sila rin mismo ang magpatayan. Sumapit ang ating gabi. Muli ay nagdiwang na naman sila Arthur. Nakita niyang nagsasayawan ulit ang karamihan sa mga ito at muling nagsipag-inom ng alak. Lumapit sa kanila ang dalawang dilag na tauhan ng kanyang kapatid. May dala itong mga pagkain. Sa gutom ng kanyang mga kasamahan ay agad na nagsipagkain ang mga ito, habang si Abel at ang dalawa niyang kanang kamay ay hindi sumalo sa mga ito. Wala silang ganang kumain dahil na rin sa labis na pag-iisip. Commander Abel, kumain po kayo kahit konti. Masama po ang malipasan kayo. Wala na akong ganang kumain. Kahit tubig na lang, pwede na. Agad naman silang dinulutan ng inumin ng dalawang dilag. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyayari dito? Paumanhin, Commander. Ngunit hindi po kami maaari magsalita. Gaya ng sinabi ni Commander Arthur, konting tiis na lang po. Sabihin mo sa kuya, hindi ako kakain hanggat hindi niya kami pinapakawalan dito. Hindi na tumugon pa ang dalawa, bagkus ay lumakad na lang ito papalayo. Maya-maya pa ay nagulantang sila Abel nang maulinigan nila na nagsisigawan at nag-uungulan ang iba pa nilang mga kasamahang naiwan sa hukay. Gustuhin man nilang tulungan ng mga ito ay wala na rin silang magawa sapagkat bukod sa nakakulong ay meron pang mga nagbabantay sa kanila. Ilang saglit pa ay natanaw nila si Arthur na lumalapit sa hukay. Tila ba sumisilip-silip ito sa kanilang mga kasamahan. Oras na. Bigyan sila ng makakain. Ganun na lamang ang pagkagimbal nila Abel nang mapansin nilang hinahagisan na ng pagkain ang kanilang mga kasamahan sa hukay. Ang pagkain na yon ay pira-piraso ng iba't ibang bahagi ng katawan ng isang tao. Naka-uniforme pa ng pangsundalo ang katawan na yon. Dinig na dinig nila ang pag-ungol ng kanilang mga kasamahan habang tila nag-aagawan pa sa mga karning hinahagis sa mga ito. Naulinigan din nila ang mga pagngasab ng mga ito sa mga karning yon. Mga baliw na kayo! Itigil nyo yung ginagawa nyo! Napukaw ang atensyon ng mga tauhan ni Arthur nang marinig ang sigaw ni Abel. Tumitig ng masama ang mga ito tungo sa direksyon na kinatatayuan niya. Nagimbal si Abel at ang kanyang mga tauhan nang mapansin nilang tila iba na ang itsura ng mga yun. Nanlilisik ang mga mapupulang mata ng mga ito. Tila may dalawang pangil na rin ang nag-uuslian sa kanilang mga bibig. Kasabay nun ang pag-agos ng likidong malagkit. Napansin nilang humahaba na rin ang mga kuko ng mga ito, kaya't bagyang napaatras sila Abel. Ano nangyayari? Bakit sila nagkakaganyan? Commander, naaalala niyo pa bang sinabi ni Kain Chong? Mga demonyo sila. Nagulat silang lahat nang biglang lumundag sa harapan ng kulungan nila si Arthur mula sa ilang metrong layo na kinalalagyan nito. Animoy tipaklong ito na agad na nakarating sa kanilang kinaroroonan. Hawak nito ang isang mataas na kalibre ng barel. Ang buong akala ni Abel ay tatapusin na sila ng kanyang kapatid.
Ngunit nagulantang na lamang sila nang unti-unti nitong binali ang barel sa kanilang harapan. Gamit lamang ang puwersang nagmumula sa dalawang kamay nito. Kuya, anong... Nakita mo, Abel? Ito ang sinasabi kong kapangyarihan. Hindi na rin natin kailangan ang mga sandatang ito. Gamit ang bilis at lakas bilang aswang, madali na nating malulupig ang mga kaaway. Aswang? Kuya, papaanong... Yakapin mo ang pagiging aswang, Abel, at kamtin mo ang kapangyarihang ito. Kumain ka! Hindi! Ayoko! Hindi ako papayag na maging isa sa inyo. Kung ano man na nangyari sa inyo, kuya, hindi ko alam. Pero nakalimutan mo na yata ang tunay nating adhikain kung bakit tayo nagrebelde. Hindi mo ako mauunawaan, Abel, hanggat hindi ka umaanib sa amin. Ito na ang matagal nating minimitihi. Gamit ang kapangyarihang ito, mas madali nating malulupig ang mga kaaway. Hindi sa ganitong paraan, kuya. Bakit pumayag kang maging kampo ng kadiliman? Tumahimik ka. Magiging katulad ka rin namin sa ayaw at sa gusto mo. Natigilan si Arthur nang lumapit sa kanya ang isang tauhan niya. May ibinulong ito sa kanya. Magsipaghanda kayo. Paparating na ang ating pinuno. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ni Arthur. Naghanda ang mga ito sa pagdating ng sinasabi nilang pinuno. Hindi nga nagtagal ay natanaw na nila Abel ang pagdating ng isang grupo ng tao. Armado rin ang mga ito ng matataas na kalibre ng barel. Maligayang pagbabalik, mahal na pinuno. Kumusta kayo dito, Arthur? Mabuti naman po. Isang may kaidarang lalaki ang tinatawag nilang pinuno. May kasama itong higit sa 30 katao. Kabilang na dito ang ilang mga kababaihang nakasuot ng pawang itim. Kumusta ang proseso ng pagyayanggaw nyo? Maayos naman po ang lahat, pinuno. Ngunit hindi pa po ganap ang aming pagiging aswang. Kinakailangan pa po namin ng konting panahon. Siya nga po pala, may isang grupo po ang bagong dumagdag sa ating puwersa. Nag-uumpisa pa lamang po ang pagyayanggaw sa kanila. Magaling, Arthur. Kinakailangan nating magpalakas ng puwersa sa lalong madaling panahon. Ano ang masasabi mo, Esmeralda? Masyadong mabagal ang prosesong to, Armando. At sa tingin ko, ay hindi mo rin sila mapapakinabangan sapagkat ang antas ng kanilang lakas ay para lamang katulad ng mga ordinaryong aswang. Pero huwag ka mag-alala. Narito ang sorpresang sinasabi ko sa'yo. Sabay abot ng babaeng nakaitim ng isang botelya na naglalaman ng itim na likido. Ano to, Esmeralda? Ang laman ng botelyang ito ang tutulong sa'yo. Mapapabilis nito ang proseso ng pagyayanggaw. Gamit ang likidong nasa loob niyan, ay ilan sandali lamang ang itatagal at magiging ganap na aswang na ang mga taong ito. Kailangan mo lamang ihalo yan sa kanilang pagkain o kahit sa inumin. Ibang klase ka talaga, Esmeralda. Wala na akong masasabi pa sa'yo. Kundi maraming salamat. Alam mo naman siguro ang kapalit niyan, Armando. Kailangan ko ang babaeng nagtataglay ng dugo ng sinaunang aswang na si Emiliana. Walang problema, Esmeralda. Maging ako ay kailangan din ang babaeng yun. Matapos kong makuha ang gusto ko sa kanya, ibibigay ko siya agad sa'yo. Siguraduhin mo lang na buhay mo siyang madadala sa akin, Armando. Kailangan ko ang buhay na dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Asahan mo, Esmeralda.
Kasabay ng paghalakak na yun ng pinuno ang pagkapog ng dibdib ni Abel. Halos mabingi na siya sa malamusikang nililika ng pinaghalong tawa at kabog ng puso na tanging rumirehistro sa kanyang pandinig. Lalo pang kinabahan si Abel nang matanaw nila ang 7 nilang kasamahan. Namumutla at naglalaway na rin ang mga ito. Commander, mukhang nagiging aswang na ang mga kasamahan natin. Oo, at dahil yon sa pinapakain sa kanila. Ano na pong gagawin natin, Commander? Mga demonyo kayo! Mga kampo ni Satanas! Pakawalan nyo kami rito! Sino ang isang yan, Arthur? Bakit hindi mo pa sila pinapakain? Ipagpaumanhin nyo po, pinuno. Ang 3 yan na lang po ang hindi pa nakakakain. Kapatid ko po ang sumigaw na yon. Ako na po ang humihingi ng pasensya. Kinakailangan ko lang po ng konting panahon upang kumbinsihin siya. Kung hindi madala sa santong dasalan, pwes, idaan natin sa santong paspasan. Tila may itim na aura ang lumalabas sa kamay ni Esmeralda nang itaas niya ito. Mabilis na gumapang ang aura na yon tungo sa hawla nila Abel. Unti-unting bumapalot ang itim na usok sa kanilang 3. Hindi sila makagalaw. Animoy, iginapos sila ng itim na usok na yon. Mabilis silang naiangat ng puwersang nagmumula doon. Inilabas sila nito mula sa kulungan. Reyna Esmeralda, nakikiusap po ako. Huwag niyo pong sasaktan ng kapatid ko. Huwag ka mag-alala, Arthur. Hindi mapapahamak ang kapatid mo. Nakahinga ng maluwag si Arthur sa binitawang salita na yon ni Esmeralda. Unti-unti ngang inilapit ng aura na yon si Abel tungo sa harapan nila Armando. Matapang ang isang ito, Armando. Mukhang mapapakinabangan mo siya. Anong ibig mo sabihin, Esmeralda? Magmumug ka ng konting likido na mula sa botelya at kagatin mo ang isang ito. Sa ganong paraan ay magiging premyadong mandirigma mo ang taong ito. Agad na tumalima si Armando sa tinura ng reyna ng mga mangkukulam. Habang ang 2 kasama ni Abel ay sapilitang pinakain ng kanilang pagkain na pinatakan ng likitong galing sa botelya. Wala nang nagawa ang mga yun nang kusang pumuka ang kanilang mga bibig, sanhi ng aura na nagmumula sa mangkukulam. Kuya, tulungan mo ako. Hindi! Ayoko maging isa sa inyo! Wag! Matapos nun ay nangingisay na bumagsak ang 3. Nakatirik pa ang mata ng mga ito. Maya-maya pa ay unti-unti nang nagbabago ang anyo ni Abel. Nag-uumpisa na silang tubuan ng maitim at makakapal na balahibo sa buong katawan. Naglalabasan na rin ang kanilang mga pangil. Kasabay noon ay ang paghaba ng matutulis nilang kuko. Naging taong lobo ang 3 at si Abel ang pinakamalaki sa mga ito na halos nasa 8 talampakan ang taas. Namangha si Arthur sa kanyang nasaksihan. Dahil ilang araw na silang nasa proseso ng pagyayanggaw, ngunit hindi pa rin sila nagiging ganap na aswang. Ngunit ito, ang kapatid niyang si Abel ay sa isang iglap naging isa ng ganap na aswang. Gigil na bumangon si Abel. Umaangil ito ng pagkalakas-lakas. Ganon din ang ginawa ng 2 niyang kasamahan. Mabilis nilang inatake si Armando. Bago pa man sila makalapit sa pinuno, ay
Nanghihina na silang bumagsak sa lupa. Ito ba ang sinasabi mong pakikinabangan? Natural lang na hindi sila agad sumunod sa iyo, Armando. Sapagkat nananatili pa ang kanilang nag-aalab na damdamin sa kaibuturan ng puso nila. Parang aso lang din yan na kailangan mong pakainin ng karne ng tao. Nang gabi ding yun, ay sinimulan na nga nila Armando ang makabagong proseso ng pangyayanggaw. Napadali yon sa tulong ng reyna ng mga mangkukulam na si Esmeralda. Tagumpay na naging aswang ang lahat ng nandoon. At bago pa umalis sila Armando, ay pinilit pa nilang pakainin ng karne ng tao si Abel. At dahil sa nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Esmeralda, ay napilitan na rin silang kumain. Iba yung pagkauhaw at pagkagutom din kasi ang nararamdaman nila ng mga sandaling yon. Tanging laman at dugo lamang ng tao ang makapapawi sa nararamdaman nilang yon. Umaga na nang maalimpungatan si Abel. Ramdam niya ang sakit ng buong katawan habang unti-unting bumabangon. Akmang bababa na siya ng hagdan mula sa itaas ng bahagi ng kubo nang matanaw niya ang kanyang Kuya Arthur sa di kalayuan. Matamis ng ngiti ang ipinukol nito sa kanya. Lumingon siya sa paligid at nakita niya rin ang kanyang mga tauhan. Buhay at masisigla ang mga ito. Abel, mabutit gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Kuya, anong ginawa niyo sa amin? Bakit mo hinayaang maging kampon ka ng kasamaan? Pati kami dinamay mo pa. Para sa atin din ito, Abel. Hindi ka ba masaya sa kapangyarihang tinaglay mo? Kapangyarihan? Kuya, naririnig mo ba ang sarili mo? Ipinagpalit mo ang prinsipyo, maging ang kaluluwa mo. Para sa ano? Para lang maging isang halimaw? Abel, mula ng pagkabata natin, hinahabol na tayo ng batas at mga militar. Nakakapagod na. Para tayong mga hayop kung ituring ng gobyerno. Gayong tayo ang mga totoong api. Walang hustisya sa bansang ito. At alam mo yan. Dahil ikaw ang kasama ko mula pa noon. Ngayon na ang pagkakataon para sila naman ang ituring nating mga hayop. Mga hayop na kakatayin at gagawing pagkain. Alam nating hindi lahat ng nasa kapangyarihan ay masama. Kaya nga pili lang yung mga pinapatay nating sundalo eh. Bakit, Abel? Tayo ba pinipili nila? Ha? Nung mga panahong kailangan natin ng hustisya para kay mama at kay papa, pati na rin kay Gina, may tumulong ba? Hindi ba't ni isa sa kanila ay walang nagmalasakit? Kaya't napilitan tayong ilagay ang batas sa ating mga kamay. Nakalimutan mo na yata Pero yun. kuya, matagal na nating naipagigante ang kamatayan nila. Wala ka ng dahilan para pumatay ng mga kaanib nila. May dahilan ako, Abel. Lalo pat sila ang may sidhiing ubusin tayo. Kapag nawala na tayo, sino pa ang poprotekta sa mga katulad nating ape? Aswang na tayo ngayon, kuya. Damang-dama ko kagabi ang umaalab na si Diin na kumain ng karne at uminom ng dugo ng tao. Ngayon sabihin mo sa akin, Papaano pa nating poprotektahan ang mga sibilyan kung sa laman at dugo nila ay hindi natin mapipigilang matakam? hindi ko na iniisip ang mga bagay na yan, Abel. Hanggat may mga sundalong tumutugi sa atin, hindi mauubos ang ating pagkain. Ibang-iba ka na. Hindi na ikaw ang Kuya Arthur na nakilala ko. Tuluyan ka ng nilamon ng kadiliman. Abel, huwag mo akong talikuran pag kinakausap pa kita. Abel! Nakakuyom ang palad ni Abel habang lumalakad papalayo
sa kanyang nakatatandang kapatid. Kaagad niyang pinatawag ang kanyang mga tauhan upang maghanda na ang mga ito sa kanilang paglisan. Abel, hindi mo matatakasan ang kapalarang ito. Pasasaan pa at sasang-ayong ka rin sa akin. Dapit hapon na nang makabalik sila Abel sa kanilang kampo. Dito ay masinsinan niyang kinausap ang kanyang mga tauhan. At dahil sadyang pili ang mga ito at pawang tapat sa kanya ang lahat, ay hindi na siya nahirapan pang kausapin ang mga ito. Kaagad na nagpakatay ng mga hayop si Abel at tinungo nila ang isang malaking kuweba kung saan ay maaari silang magpalipas ng gabi. Alam niyang pagsapit ng hating gabi ay magiging halimaw ang bawat isa sa kanila. Sa ganitong paraan ay hindi na sila makakapamiktima pa ng mga inosenteng tao. Mga hilaw na karne ng hayop na lang ang inilatag nila sa hapagkainan. Sinubukan din nilang takpan ng malaking bato ang labasan ng kuweba. Ilang araw nilang isinagawa ang mga bagay na yon at laking pasasalamat ni Abel nang unti-unti ay nasanay na silang uminom ng dugo ng hayop at kumain ng karne nito. Payapang lumipas ang ilang araw. Kahit papano ay nagamay na nila Abel kung papaano mamuhay bilang aswang. Agad siyang nagpanukala ng batas sa kanyang mga nasasakupan na bawal pumatay o kumain man lang ng laman ng tao. Hindi naman siya nahirapang ipatupad ang mga batas na yon sapagkat bukod sa tapat sa kanya ang kanyang mga tauhan ay tulad niya, ayaw rin ng mga ito ang pagiging isang aswang. May mga pagkakataon na napapalaban sila sa mga sundalo at minsan ay hindi nila naiiwasang makapatay sa mga ito gamit ang kanilang mga barel. Ngunit madalas ay tinatakasan na lamang nila ang mga ito gamit ang kanilang abilidad bilang aswang. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, gaya ng dati, nag-anyong aswang ang bawat isa sa kanila. Kakaibang init ng katawan ang nadarama ni Abel ng mga sandaling yon. Habang kumakain ng hilaw na karne, ay tila may hanging dumaan sa kanyang tenga. Ramdam niyang may ibinubulong ito. Ang bulong na yon ay unti-unting lumalakas. Ngayon ay klaro niya nang naririnig ito. May tumatawag sa kanya. Isang malakas na pag-alulong yon na para sa pandinig nila ay kahali-hali na. Tila musika ito sa kanilang tenga at otomatikong kumikilos ang kanilang mga katawan upang hanapin ang pinanggagalingan ng alulong na yon. Ilang saglit pa ay dinala sila ng kanilang mga paa sa labas ng isang malaking mansyon. Tila may nagaganap na digmaan sa loob ng bakuran nun. Agad niyang natanaw ang kanyang kapatid. Naroroon ito sa mataas na bahagi ng isang burol. Nasaan yung tao ito, walang tigil na nagpapaputok ng mataas na kalibre ng barel. Nakita niyang mga aswang din ang binabaril nito. Natanaw niya pa ang ilang grupo ng aswang na akmang susugod sa kung saan naroroon ang kanyang kapatid. Kaya't mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na protektahan ang kanyang kuya Arthur. Mabilis din naman siyang nagtungo sa kanyang kapatid nang biglang mapatigil siya. Natanaw niya sa loob ng bakuran ng mansyon ang isang higanteng aswang. Sa tansya niya ay nasa 30 talampakan ang taas nito at sobrang laki ng pangangatawan. Nakita niya rin doon
ang kinapupuotan niyang si Esmeralda. Kasama nito ang ilang alalay niyang mangkukulam. Nakikipaglaban din ang mga ito. Walang pag-aalinlangang nakipagsagupa si Abel sa mga papasugod na aswang. Nabigla siya sapagkat sadyang malalakas ang mga ito. Halos kasing sukat niya rin ang kanyang mga kalabang aswang. Nasaan yung taong lobo din ang mga ito? Napansin niyang hindi kinakaya ng kanyang mga tauhan ang mga aswang na nakakasagupa nila. Tanging siya lamang ang nakakasabay sa mga ito. Maya-maya pa ay halos wala na siyang magawa nang pagtulungan siya ng 3 kalaban. At dahil sa hindi pa siya sanay sa pakikipaglaban sa ganong anyo, ay mabilis siyang napatumba ng mga ito. Akmang tatapusin na siya ng isa sa kanyang mga kalaban nang isa-isang bumagsak ang mga ito nang tamaan ng mataas na kalibre ng barel. Nagmumula ang bala nun kay Arthur. Nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat tila naaabo ang mga ito matapos bumagsak. Kuya, sino itong mga kalaban natin? Bakit tayo nasa digmaang ito? Bakit natin nilalabanan ang mga kapwa aswang natin? Huwag ka ng maraming tanong pa, Abel. Pero kuya, bakit hindi? Buhay na natin ang nakataya dito. Nakikidigma tayo nang hindi natin alam ang kadahilanan. Kailangan mapagtagumpayan natin ang digmaang ito. Nangako si Pinunong Armando na mas lalawak pa ang ating teritoryo at mas magiging makapangyarihan pa tayo. Nakikita mo ba ang dambuhalang halimaw na yon? Siya si Pinunong Armando. Pero kuya, hindi basta-basta ang mga kalaban nating aswang. Malalakas sila. Huwag ka nang magreklamo pa, Abel. Ang importante ay manalo tayo sa digmaang ito. Labag man sa kanyang kalooban ay patuloy na nakidigma si Abel sapagkat patuloy pa ring naririnig niya ang pag-alulong. Nag-uutos ito sa kanyang ipagpatuloy ang pakikidigma. Nangihina na siya sa dami ng sugat na tinamo. Napansin din niyang unti-unti nang nalalagas ang kanyang mga tauhan. Namayani ang puot sa kaloob-looban ni Abel. Saglit siyang pumukol ng tingin sa mangkukulam na si Esmeralda. Ang reyna ang sinisisi niya sa lahat ng mga nagaganap na ito. Sinubukan niyang sumugod kung saan ito naroroon. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay may puwersang pumipigil sa kanya. Sabayan pa ng mga pagbulong na mariing naguutos sa kanya na paslangin ang mga kalabang aswang. Pilit niyang nilalabanan ang boses na yun. Sinikap niyang makalapit sa reyna ng mga mangkukulam. Ngunit bago niya pa man magawa ang mga bagay na yon, ay laking gimbal niya nang mapansin niyang unti-unti itong nabubuwal. At ang mas kinagulat niya pa ay nahati ang katawan nito sa 2. Napansin niya ang isang babae sa likuran ni Esmeralda. Yun ang pumaslang sa mangkukulam. Matapos nun ay tila nakadama ng kaginhawaan si Abel. Kasama nung nawala ang mahiwagang boses na bumubulong sa kanya. Agad niyang nilingon ang kanyang mga tauhan. 6 na po ang bilang nila. Ngunit ngayon ay halos nangalahati na. Ang iba sa kalahating yon ay patay na. Marami din ang sugatan. Agad siyang umalulong upang mapukaw ang atensyon ng kanyang mga kasamahan. Inutusan niya ang mga ito na humanda sa pag-atras. Muli siyang lumapit sa kanyang kuya na nung mga oras na yon ay patuloy sa pagpapaulan ng bala. Kuya, tara na! Mauubos tayong lahat dito kapag hindi pa tayo umatras. At kailan ka pa naging duwag, Abel? Nakikita mong konti na lang.
ay mapapasatin na ang tagumpay. Huwag kayong magkakamaling umatras. Kuya, hindi natin laban to. Walang dahilan upang makidigma tayo dito. Hindi kaduwagan ang isipin ng kapakanan ng mga nasasakupan mo. Kapag ginawa nyo yan, si Pinunong Armando mismo ang tatapos sa buhay nyo. At kung magkagayon, ay wala na akong magagawa pa. Pinuno? Tinatawag niyong pinuno ang halimaw na yan? Ultimo tauhan niya ay walang habas niyang kinikitil ang buhay. Anong klaseng pinuno yan? Tuluyan ka ng nilamon ng kasamaan, kuya. Ikaw ang nag-iba, Abel. Tila naging duwag ka na ngayon. Nasa na ang kapatid kong buo ang loob at puno ng tapang. Bahagyang naputol ang usapan ng dalawa nang marinig nila ang pag-ungol ni Armando. Sugatan na ito at pinagtutulungan ng mga kalaban. Mabilis na nagpalit ng anyo si Arthur. Mula sa pagiging tao ay naging isang taong lobo na rin ito. Walang pag-aalinlangan itong lumundag patungong mansyon. Sasaklolohan niya ang kanyang pinuno. Wala nang nagawa si Abel kundi sundan ang kanyang kapatid. Naisip niyang kung siya na isang premyadong mandirigma ay hirap na hirap sa mga kalabang aswang, papaano pa kaya ang kuya niya na isa lamang ordinaryong mandirigma? Papaano nito haharapin ang mga kalabang yun? Sa kabila ng pag-aalala ay natanaw niyang maayos na nakakasabay sa mga kalaban ang kanyang kuya Arthur. Bagyaman itong natatamaan ng mga atake mula sa kalabang aswang ay hindi ito basta-basta nabubuwal. Buong tapang na nakipaglaban si Arthur sa tabi ng kanyang pinuno. Nagpatuloy si Abel sa pakikipagsagupa habang unti-unting lumalapit sa kinalalagyan ng kanyang kapatid. Halos ilang metro na lang ang kanilang pagitan nang biglang daklutin ng dambuhalang halimaw si Arthur. Buong lakas nitong piniga ang kanyang katawan. Umalahaw siya sa sobrang sakit na nadarama. Nagpupumilit itong makaalpas. Halos madurog naman ang puso ni Abel sa nasaksiyang yun. Kuya! Umapaw ang galit sa pagkaaswang ni Abel. Gigil na gigil nitong nilundag si Armando at buong lakas ng inasab ang braso nito. Ngunit sa kunat ng balat ng halimaw ay hindi nito inanda ang pag-ataking ginawa niya. Agad niyang nilundag ang tenga nito at buong lakas na kinagat yun. Doon niya na nasaling ang halimaw. Halatang nasaktan ito sa ginawa ni Abel. At dahil doon ay tuluyan na nitong nabitawan si Arthur at kaagad na hinapuhap ang kumakagat sa kanyang tenga. Hindi naman ito nabigo nang mahagilap ng kanyang mga kamay si Abel. Buong lakas niya itong ibinalipag sa pader ng mansyon. Halos mawala ng ulirat si Abel sa ginawang paghagis sa kanya ng dambuhalang halimaw. Pinilit niyang makabangon habang nanginginig ang mga tuhod. Panakanakang umubo ng dugo si Abel. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang paningin. Ganon na lamang ang kanyang paggagimbal nang matanaw niya sa ere ang halimaw na si Armando. Patungo ito sa kanyang direksyon habang nakataas ang mga kamay at nakakuyom ang mga palad. Ang mga kamao nito ang tuturog sa kanya. Hindi na nakuha pang makailag ni Abel. Ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata habang sinusubukang tanggapin ang kanyang katapusan. Ngunit laking gulat niya nang may puwersang tumulak sa kanya, dahilan upang tumalsik siya sa di kalayuan. Mabilis niyang sinulyapan kung sino ang may gawa nun. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa kanyang pinanggalingan, ay naaninag niya ang matamis na ngiti ng kanyang kuya Arthur.
Nasaan yung tao na ito? Patawad, Abel. Hindi! Sunod-sunod ang paghambalos na ginawa ng dambuhala. Halos bumaon si Arthur sa lupang kinasasadlakan nito. Sa bawat pagbayo ng halimaw ay mistulang dinuturog nito ang puso ni Abel. Kuya! Magbabayad ka! Buong lakas siyang bumangon, ngunit agad din namang nabuwal. Wala na siyang lakas upang ipagpatuloy ang laban. Kasunod nun ay ang pagbuhat sa kanya ng kanyang mga tauhan. Mabilis na lumikas ang mga ito. Dala ng panghihina, dulot ng mga tinamong sugat, ay tuluyan na ngang bumalik sa anyong tao si Abel. Tuluyan na rin siyang nawala ng malay. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang maghilom ang mga sugat ni Abel. Madalas siyang tulala. Naaalala niya pa rin ang sinapit ng kanyang kapatid. Kapatid na tangi niyang natitirang pamilya. Napakaraming tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit sila naging aswang? Bakit kailangang umabot sa ganito? Ilang linggo pa silang naghintay at naghanda. Iniisip kasi nila na anumang oras ay maaaring dumating ang hukbo ng halimaw na si Armando. Handa na siyang makipagpatayan sa mga ito. Alam niya sa kanyang sarili, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya naipaghihigante ang pagkamatay ng kanyang kuya Arthur. Lumipas na lamang ang ilang buwan ay wala ni isang kampon ni Armando ang nagpakita. Buo na ang loob ni Abel. Kailangan niyang malaman ang sagot. At dahil sa malinis ang kanyang konsensya ay nagpasya si Abel. Pupuntahan niya ang mansyon na yon. Doon niya hahanapin ang mga kasagutan na gumugulo sa kanyang isipan.